Napansin mo ba to? Yung may taong sobrang bait, sobrang calm, sobrang understanding, pero tuwing kasama mo sila, parang may mali. Alam mo yung pakiramdam na wala naman silang ginagawa, pero unti-unting bumibigat yung dibdib mo. Parang ang gaan nila kasama, pero pag malayo sila, ang gulo ng isip mo. Kung nararamdaman mo to, hindi yan imagination, hindi yan overthinking. May tawag diyan sa dark psychology. 1. Yung bait. Na hindi mo mabantayan. 25 seconds. May mga taong sobrang bait, to the point na hindi mo sila kayang kontrahin. Hindi sila nagagalit. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nakikipag-away. Pero ito yung catch. Kapag sobrang bait ng isang tao, madalas ikaw yung napipilit maging perfect sa harapan nila. Ikaw yung laging uma-adjust. Ikaw yung takot magkamali. At doon nagsisimula yung emotional pressure na hindi mo napapansin. 2. Yung guilt na hindi galing sa sabi nila, kundi sa tahimik nilang reaksyon. 25 seconds. Hindi ka nila sisigawan. Hindi ka nila hahamakin. Hindi sila yung tipong, kasalanan mo to. Pero mapapansin mo, kapag may mali kang nagawa, bigla silang tatahimik. At yung katahimikan na yon, mas malakas pa sa sermon. Bigla ka mag-overthink. Bigla mong iisipin kung nasaktan mo ba sila, kahit hindi naman nila sinabi. Yan ang silent guilt strategy. 3. Yung emotional dependence na hindi mo sinasadyang i-build. 25 seconds. Sa una, ang sarap nila kausap. Parang sila yung safe space mo. Sila yung nakakaintindi sa lahat ng ayaw unawain ng iba. Pero pag nasanay ka nang nandyan sila, tapos bigla silang maglo-low effort, magre-reply ng late, o mawawala ng biglaan, boom! Doon mo mararamdaman yung pagkalito, yung anxiety, yung dependence. Not because kailangan mo sila, pero dahil nasanay ka sa emotional comfort nila. Outro. 17 seconds. Mabagal, malinis, may kurot. Minsan ang pinaka nakakapagod na tao, hindi yung toxic, hindi yung galit, hindi yung demanding, kundi yung taong mabait, pero hindi mo maintindihan kung bakit ka nasasaktan. At ang dark truth, hindi mo sila masisisi, pero pwede mong protektahan sarili mo. Huwag mong palampasin ang pinakahuli.